Ladies, alam nyo ba na meron kang pwedeng gawin para mag-alala siya na mawala ka? Hello guys! So, ang topic natin for today, ito, mga secrets or tips na gawin mo para mag-alala ang lalaki na mawala sa buhay mo. So, kung nakaka-relate ka, panoorin mo ito. Number 7, ito yung huwag na huwag kang easy to get. Alam nyo, kapag mas pinapahirapan mo ang lalaki, mas lalo yang nagpupursigi, mas lalo yang nanggigigil. Kasi ang mga lalaki, yan talaga yung gusto nilang laro, yung binibigyan mo siya ng challenge. Kapag ibinigay mo ng walang kahirap-hirap, nawala na yung challenge niya, nakuha na niya yung bagay na yon, wala na, naboring na siya. So ano na ang gagawin niya ngayon is maghahanap ulit yan ng ibang challenge. Kaya sa halip na mas magigigil siya, wala na ang mga bagay na yon. So ladies, pahirapan mo ang lalaki. Huwag namang labis, pero huwag mong ibigay ng ganun-ganun na lang kabilis at kadali. Okay? Kapag ganyan ay talagang magpupursigi yan. At siyempre, may konting pag-aalala yan dahil baka mayroong iba na mas magaling, mas mataas ang kumpiyansa sa sarili, mas mataas, malaki ang quality na lalaki kaysa sa kanya, yan ang magbibigay ng worries sa kanya. Siyempre, dahil hindi mo agad-agad siya binibigyan ng chance. Hindi mo agad-agad siya sinasagot. Kaya, ladies, mas tumataas pa ang kalidad mo, ang value mo as a woman kapag ganyan ang ginagawa mo. So, ladies, yan po ang number 7. Number 6, oversharing on social media. So, ito yung trend ngayon na ginagawa ng karamihan na ang social media na ang nagiging tambayan. So, dito na lahat ay inilalagay, ibinubuhos ang mga ganap, mga nangyayari sa kanyang buhay, di ba? So, ano ba ang effect nito sa isang relasyon? Aside sa maaring magselos, jealousy sa part ng lalaki, mag-iiwan din yan ng pag-aalala, worry, na baka maaring may makilala ka na iba dyan or maaring may magka-interest sa iyo, yan ang nagbibigay sa kanya ng pag-aalala. Of course, alam naman natin na sa realidad talaga, maraming kababalaghan, maraming relasyon ang nabubuo dahil sa social media. At marami din ang mga nasisirang mga relasyon dahil din sa ganyan. Magiging mindful tayo at mag-ingat sa ginagawa natin sa social media kasi napakalakas ang tukso dyan. Kapag mahina kang nilalang, sigurado na madadala ka ng inyong mga emotions, madadala ka ng mga pambobola ng ibang tao dyan. Naku, sigurado na sira ang relasyon. So ayan po ang isang worry ng lalaki. Number 6, number 5, ito yung have your own goals. So ito na yung meron kang sariling mga pangarap. Gumagawa ka ng paraan para maabot mo. Alam nyo, kapag nakikita ng lalaki na talagang napakataas ng drive mo para maabot mo yung mga pangarap mo, yung career na yan, sigurado na makakaramdam talaga ng pag-aalala ang lalaki. Kasi ang mga lalaki, pagdating sa ganyang usapin, sa mga career, sa mga trabaho, ay siya talaga ang provider. At kapag nakikita niya na mas mataas na yung naabot mo kaysa sa kanya, medyo may konting insecurity na nararamdaman ang lalaki dyan. At kapag ganun, talagang may pag-aalala yan sa kanyang par, di ba? Kasi siya dapat ang mas mataas. Siya dapat ang mag-provide kapag naging kayo na. Pero ngayon na talagang ikaw ay nagsisipag na maabot yung mga pangarap mo, talagang pursigido ka sa mga goals mo, yan ay nag-iiwan ng pag-aalala sa part ng lalaki. Whoops, of course, hindi lahat ay ganyan. Pero meron at merong ganyang pakiramdam ang lalaki sa mga ganyang aspeto ng buhay.
So ayan po ang number 5. Number 4, eto yung take care of yourself. Ito yung ayusin mo ang sarili mo. So ladies, sa usaping relasyon, kapag inaayos mo ang sarili mo, mas lalong nai-inlove sa iyo ang lalaki. Pero nag-iiwan din ito ng kurot, ng konting pag-aalala na, hala, ang ganda-ganda naman nitong karelasyon ko, di ba? Baka masingitan ako, baka merong ibang manligaw sa kanya. Yung mga ganyang mga senaryo, minsan tumatakbo sa isip ng lalaki. Lalong-lalo na siyempre ngayon na talagang mas gumaganda ka, ikaw ay mas fit tignan dahil talagang conscious ka sa sarili mo. Mas inaayos mo na ang sarili mo kaysa dati. Hindi mo pinapayagan na magmukhang losyang sa paningin ng mga tao. Mas na-challenge yung lalaki ngayon. Kasi ayaw niya na may ibang lalaki na makasingit, okay? So, merong worries or pag-aalala sa part ng lalaki. So, ladies, huwag na huwag kang magpabaya sa sarili mo, okay? Number 4, number 3, eto yung magkaroon ka ng standards at boundaries sa inyong dalawa. Lalong-lalo na bilang magkarelasyon, okay? Kapag masyado na kayong nagiging comfortable at lahat-lahat na ay nagagawa niyong dalawa, nagagawa niya lahat-lahat sa iyo, na-access na niya lahat-lahat, nakukuha niya lahat-lahat ng gusto niya sa iyo, nawawala na yung challenge sa lalaki. At minsan, dumarating to the point na nabobor na siya or ito na yung nagsasawa na ng literal, okay? Kapag yan, nag-set ka na ng standards mo at boundaries na dapat masunod, make it sure na sinusunod ng lalaki na yan. Sa mga ganyang ginagawa mo, napipigilan mo yung lalaki. Hindi na lahat ay basta-basta na lang niyang ginagawa ng anytime na gusto niya. Sa mga ganitong gagawin mo, mas nagiging mataas yung value mo. Sa paningin ng lalaki ay mas lalo kang nagiging kaakit-akit dahil sa mga ganyang standards na sineset mo sa relasyon ninyo. Number 3, number 2, maging mysterious, a bit of mystery, okay? So, bilang babae, kapag ikaw ay nasa isang relasyon or makikipagrelasyon ka na, mag-iwan ka ng mga impormasyon tungkol sa iyo para siya mismo ang makakadiskubre sa mga yan, okay? Huwag mong ipaalam or sabihin lahat sa kanya. Magiging discreet ka sa mga ganyang bagay-bagay, okay? Hayaan mo na siya ang kusang makakaalam sa mga yan. Kasi kapag ganyan, mas nagpupursigi, mas lalong may gigil yung lalaki na malaman kung ano nga ba ang meron sa iyo. Okay? Kasi kapag alam na niya lahat-lahat, nawawala na yung challenge sa kanya eh. Nagiging relax, kampante siya. At eto pa, kapag medyo na-withhold mo yung mga information sa kanya, medyo may worry yan. So, as a woman, napakahusay na technique yan para medyo magkaroon ng palaisipan ang lalaki sa iyo. Mas nagbibigay yan sa lalaki ng attraction sa iyo. So, ayan po ang number 2. So, eto, ating aalamin. Number 1, eto, maging confident ka. So, ito yung ikaw ay meron kang tiwala sa iyong sarili. Alam mo, kapag ganyan ang attitude mo, yung mindset mo, sigurado na mas maging maayos ang lahat-lahat na mga nangyayari sa iyo. Whether yung attitude mo, pakikitungo mo sa tao, how you deal with people, halos lahat yan nagiging positive dahil sa nagpapakita ka ng tiwala sa sarili mo. At kapag ang karelasyon mong lalaki ay nakikita ang mga qualities mo na yan, nako, medyo meron niyang pag-aalala na mabubuo sa kanya. Kasi nakikita niya na kayang-kaya mong dalhin ang sarili mo, na hindi ka na masyadong umaasa. Kaya mong tumayo sa sarili mong paa. Okay? Ang lalaki ay hindi na niya gaanong kontrol yung sitwasyon. Lalong-lalo na yung ikaw. Dahil sa ganyang
character na ipinapakita mo, okay? At mas bumibili pa sa iyo ang lalaki kapag ganyan. Minsan nagbibigay yan ng worries sa kanya, okay? So ayan po, ang number one. So ayan po, ang iilan lamang sa maraming maaari mong gawin para mag-alala sa iyo ang lalaki. Mag-alala in the sense na baka merong iba, merong kaagaw. So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.